Inaabangan na ngayong araw ang plenary deliberations at botohan ng mga kongresista para matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Update Live na magbabalita, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, last week pa natin iniulat na lampas daw sa 200 itong posibleng bumoto para ma-impeach si VP Sara. Ganito pa rin kaya ang inaasahang numero matapos itong statement ng PDP laban na hindi nito susuportahan ang mga mambabatas na bobotong pabor sa impeachment kay VP Sara? Cheryl, kung maaalala nga din natin, no, naglabas nga ng pahayag itong PDP laban na hindi nila hahayaan din na sumali sa kanilang partido yung mga kongresista o mga mambabatas na boboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero kung numero ang pag-uusapan, Cheryl, actually inaasahan nila na higit pa sa 200 o 215 yung mga mambabatas na magpapakita nga ng suporta para dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ayon nga rin sa naging pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nasaad niya na itong botohan na mangyayari nga sa Kamara ay isang panawagan para sa accountability, sa justice, pati na rin sa katotohanan. Kaya inaasahan nga na higit pa sa 215 na mga kongresista ang boboto para at magpapakita ng suporta para dito sa impeachment ni VP Sara. Okay, para sa kaalaman ng mga viewers natin, ilan ba ang miyembro ng PDP laban kung solid silang hindi sumuporta? So Ilan? far, Cheryl, kailangan nating kumpirmahin din talaga yung numero. Pero ang nakita rin kasi natin dito, yung mga malalaking partido talaga sa House, katulad na lang nitong Lakas CMD, nasa around 60, habang yung 69, habang yung sa National Unity Party nasa 55. So makikita pa rin natin talaga na yung majority ng mga malalaking partido dito sa Kamara ay magpapakita talaga ng suporta sa impeachment ni VP Sara. Pero kailangan din natin kumpirmahin yung number nga nitong miyembro ng PDP laban dahil nakita rin natin over the past few days may mga nag-shift doon sa kanilang partido katulad ng lang din ni Representative Joel Chua na from Lakas CMDA pumunta sa National Unity Party. Ano yung mga posibleng abangan ng publiko sa magiging proseso ng botohan ng mga kongresista mamaya? Kapag naaprubahan ng Kamara rin ba yung Articles of Impeachment, ano rin yung susunod na hakbang? Kung makikita natin, Cheryl, hindi na ito kagaya nung dati na may 215 na pirma nga ng mga mambabatas. Technically, dumaan ito sa isang proseso kasama ang House Justice Committee at inaasahan nga na mamaya dahil naaprobahan na rin at naitaas na ito nga articles of impeachment doon sa mga members ng House of Representatives, sa complainants, maging sa respondent, ay inaasahan na magkakaroon ng plenary debates bago yung botohan. At hindi naman daw viva voce yung magiging botohan dito, kundi nominal voting ang mangyayari dito sa Kamara. So papakinggan muna natin yung mga pahayag, lalo na ng mga mambabatas na hindi bahagi ng House Justice Committee hearings para nga maipakita kung susuporta ba sila o hindi dito nga sa impeachment ni VP Sara. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Pag-usapan pa natin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin si Attorney Tranquil Salvador. Siya po ay managing partner ng Tranquil Law, Dean ng Manila Adventist College, School of Law and Jurisprudence at Professional Lecturer ng Philippine Judicial Academy. Siya rin po ang naging abogado ni former Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment. Magandang tanghali po, Attorney Tranquil. Salamat po sa oras. Magandang tanghali Cheryl at sa lahat ng nanonood sa'yo. Okay. Attorney, dito muna tayo dun sa a little background of what you did. Dahil nga naging bahagi ka ng impeachment proceedings noon laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Siguro ito muna yung gaano po kaiba o kahawig yung sitwasyon ngayon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Maganda yung katanungan mo. Kasi unlike nung kay Chief Justice Corona, hindi na dumaan sa Committee on Justice, kung maalala mo. So wala na itong determination of sufficiency and substance, determination of grounds, and determination of probable cause, kung maalala ninyo. So kay Chief Justice Corona, kung maalala ninyo, sometime in 2011, ay nagkaroon kaagad ng botohan. Naabot ang 1/3 kaya naitulak ang Articles of Impeachment sa Senado. At kung maalala ninyo, January 15 ng sumunod na taon, 2012, ay nagsimula na ang trial.
So medyo magkaiba siya dun sa aspeto na yun. At para po, kasi it's been like, tagal na, mahigit isang dekada na, no, Attorney Tranquil. Yes. At bago ito sa ilang mga manonood natin na bakit ganoon, diretso na kagad sa botohan. Kasi nakuha kagad ng House of Representatives yung boto na 1/3. Nakuha nila. If kung maalala mo, noong nakaraang taon, di ba, sinubukan rin yan eh. Na nakuha nila yung ikaapat na complaint nung sa previous, no? Noong ikaapat, laban kay VP Sara, nakuha rin nila yung 1/3, dumiretso. Kaya lang na-invalidate ng Korte Suprema dahil nga sinabi, hindi kagad gumalaw doon sa unang 2 o 3 na na-file. So doon naging ang question na ni-resolve ng Supreme Court. Pero nga ito, matapos yon, so isang tabi natin yon, panibagong impeachment complaint ito na nagsimula noong February. Nung nagsimula po ito, yan, ipinasa na sa Committee on Justice na ayon sa saligang batas at yan po ay na-determine na nila yung probable cause at ngayon po ay pagbobotohan na ng plenaryo yung resolution at yung findings po, recommendation ng Committee on Justice. At kakailanganin po nila dito 1/3. So yun po ang medyo kaibahan. Iba po ang nilakaran nito doon sa nilakaran nung kay Chief Justice Corona. May ilang legal experts na nagsasabing kapag umabot nga sa 1/3 vote, hindi na kailangan ng committee hearings at diretso na nga po sa Senado ang articles of impeachment. Sa legal reading po ninyo ng konstitusyon, tama ho ba ito? Tama po yun kasi express provision ng saligang batas yan eh. At nakalagay rin sa House Rules yun na kinikilala yung provision ng saligang batas. Na nakalagay, basta nakuha mo yung 1/3. Kaya lang nga po ito, hindi yung unang pagka-file nitong complaint noong February, wala nga po, hindi na sila umabot dun sa 1/3 na yun. Kaya po ang 1/3 i-determine ngayon. Kasi po bago itulak ang articles of impeachment na ito, which is sabi ng Committee on Justice, sabi nila there's probable cause and we will set this forth in the articles of impeachment attached to the resolution. Yung ngayon pong hapon pagbobotohan na nila kung makukuha nila yung 1/3. Doon po sa mga miyembro ng pamilya Duterte na nasa Kamara rin, maaari bang questionin yung kanilang partisipasyon sa deliberation o voting? May constitutional concept ba ng conflict of interest sa ganitong political proceedings po? Maganda yung ano mo dyan, maganda yung tanong mo. Kung titingnan lang yung saligang batas, sila po ay representante. In a sense, they're not acting really in their personal capacity. They're representing the district na kanilang kinakatawan dyan sa House of Representatives. Pero siyempre, tayo mga mamamayan, meron mga tao dyan nag-iisip, dapat ba na hindi siya mag-participate? Pero kasi he has to consider it his relation to his constituent and his personal conviction. So dapat tingnan yan. Wala po yung tanong ninyo na meron ba express provision na dapat pinagbabawal. Wala po. Pero po yan ay titignan niya kung examinin niya ang kanyang sarili. Ayan ay kung magpa-participate, kung Opo. boboto. Opo, kung sabihin lang, dahil kapatid ko ang involved, baka hindi na. Pero I don't see that happening po. Okay. Sa committee report ng House Justice Committee, Attorney Tranquil, may 4 na articles of impeachment. Opo. Opo. Kapag umabot ito sa plenaryo, paano mangyari? Iisa-isahin ba yung botohan, kada article, o package deal na yung pag-aproba rito? Depende po yan kung paano nila. Pinag-usapan natin na kasi pag titingnan po ninyo yung articles, yung rules of impeachment ng House, ang sabi dyan ay the articles of impeachment will be set forth in the resolution. Tapos itutulak po yun. Yung pong kada artikulo ay sa Senado po. Yung kada artikulo, naalala nyo, yung guilty, not guilty sa ano po yun. Sa Senado po yun for purposes of trial, pag nag-trial na. Pero po sa ngayon, ang pagbobotohan lang nila kung sila po ay tumatalima doon sa articles of impeachment. Ngayon, depende ho yan kung paano nila i-deliberate. Pero I do not foresee na hahaba masyado yan na kung saan na, tanggalin mo to, kasi lumampas na po Nag-determine na ng probable cause na ayon sa saligang batas, sila po may katungkulan ng Committee on Justice. Tapos na po yun. Ang gagawin na lang nila, tatalima pa sila, affirm ba nila yan, boboto sila ng oo, sumasakayin sila o hindi. Yun po yun. Nakasulat po sa Constitution na dapat ipadala sa Senado ang articles of Tama po yun. impeachment. Ito naman yung famous word na forthwith.
Sa Opo. constitutional practice po, paano ba ini-interpret itong salitang forthwith? May specific time frame ba ito o discretionary sa Kamara? Itong nagdesisyon na po dito rin ang Korte Suprema. Kung matatandaan ninyo, mga ilang araw ang nakararaan, nagkaroon ng desisyon ng Korte Ang Korte Suprema. Suprema. Opo. Yes, in the case of Generilio versus Sener. Yun po ay isang petition for mandamus na nire-require yung ang ating Senado to constitute the impeachment court immediately. Ayan, sabi la forthwith. Kaya sila po sa saligang batas. Ngayon, pinaliwanag naman ng Korte Suprema. I think dalawang bagay ang kailangan nating maintindihan. Kasi po minsan, dahil nga sa pagdidiscuss, sa pagbabalita, nawawala po doon sa focus eh. Una, kinikilala ng Supreme Court na ang Senado is a separate branch of government. Kinikilala nila, may respeto sila. At dahil sa pagkilalang ito, alam nila na yung provision na yon ay dapat po doon sa within a reasonable time. Kinikilala nila. Nasa Senado, kung gusto nila bukas, di gawin nila. Kung gusto nila isang linggo, gawin nila. Kasi po may mga paghahanda. Anong mga paghahanda ang tinutukoy dyan? Siyempre po, kailangan meron silang robe. Pangalawa po, sila po isusumpa. Pangalawa po, isasaayos po ng Secretary General ng Senado yung mga paghahanda para po magsimula po ang trial. Pasasabihan rin po lahat ng participant. Pati po bago yan, pasasagutin po muli ang Vice Presidente ayon sa rules of impeachment ng Senado. So hindi po yan parang kasi na dahil nga sige na bukas. Ganon. So yun po hindi sinasabi ng Supreme Court na sila ang nagsasabi ng panahon. Ang Senado magsasabi ayon sa circumstances ng bawat kaso. Yun ang nakalagay po doon. Kapag natanggap mo na po ng Senado yung articles of impeachment, obligado na ba silang agad na mag-convene bilang impeachment court? Maaari pa rin ba itong maantala dahil nga sa legislative calendar and political considerations? Nakalagay po sa rules of impeachment ng Senado na pag nagka-constitute na ang House of ang Senado as impeachment court, abay tuloy-tuloy na po ito. Araw-araw maliban sa weekend o sa holiday. Ganun po yun. At kung maalala ninyo, 2:00 ng hapon, ganun rin po yan, 2:00 ng hapon. So hindi naman po mahamper dito ang legislative functions nila. Pwede sila magkaroon ng trabaho sa umaga, magsa-schedule po sila kasi bukas naman ang umaga nila. So sa aking pananaw, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho nila as a legislative body na po yan, may flexibility sila. At kung yung trial po ay sa hapon, ay gagawin nila katulad po nung sa trial ni Chief Justice Corona noon. At kung siguro, kung gusto niyo malaman, tatanungin niyo, ito ba ay meron silang discretion pa para hindi ituloy? Bayaan niyo pong sabihin ko nakalagay sa saligang batas. Nakalagay doon, they have to proceed. And that is a constitutional duty. Alam ko na maraming usap-usapan na nagsasabi na baka questionin, magdi-discussion sila. Yung po mga bagay na yan, nasa Senado yan. Ngayon, ang tatandaan lang po nila dapat they work within the parameters of the Constitution. Dahil po pag lumabas sila sa Constitution, asahanin nyo na naman. May mga petisyon na mafafile sa Supreme Court para questionin ang mga hakbang na gagawin po nila. Madalas sabihin, Attorney Tranquil, na sui generis ang impeachment proceedings. Ibig sabihin po ba nito ay hindi ganap na nakatali ang Senado sa strict rules of evidence gaya ng sa regular courts? Maganda yan. Kasi po yung sui generis, sinasabi niya, it's a class of its own. Yeah. Ang Kakaiba, no? Unique. Opo. Pero siyempre, sasabihin ko na rin, ang sinabi na rin ng Korte Suprema, ang prosesong ito ay legal, konstitusyonal, at politikal. Kailangan po pag pinanunod natin, sinusubaybayan natin, nakikita natin itong mga aspetong ito. Kasi po minsan nagkakahalo-halo Nagkatagni-tagni, naghahalo-halo ang mga tao ngayon. Tayong ordinaryong tao, nalulos na ba talaga? Yung pong legal at konstitusyonal, inaasahan na they work within the parameters of the Constitution. Kaya nga po ang rules of impeachment ng Senado ay hindi pwedeng lumabas sa rule sa saligang batas. Pangalawa, yung legal, tama yung sinabi mo, yung admissibility ng evidence, as much as possible ay susundin nila because it is also a legal process. Subalit, ayan po yan, hindi natin may tatanggi that this is also a political exercise. Hindi po natin tumatatanggihan na meron po silang sariling pananaw. Siyempre po, they are elected by the people at kalimitan ay sila ay naapektuhan ng pulso ng mamamayan.
Kaya nga po makikita nyo yan pag may movement sa mga issues, matindi ang reaksyon ng tao sa mga bagay. Ganun rin po pinagmamasdan nila, inoobserba nila. Hindi po nila kasalanan na kung minsan ay nagiging sila mapagmasid, nakikinig dun sa ramdam ng tao dahil this is a legal, constitutional, and political process. Ang kailangan natin tandaan na sana yung buong proseso ay nandoon sa legal at political at yung as a legal and constitutional pero po sa political, ay titingnan rin nila yung kabuuan ng interest nating mga mamamayan. Ganun po yun. At saka yung ebidensyang Opo. lalabas, hindi palaging gusto ng taong bayan kung ano yung, kasi hindi naman din lawyers ang taong bayan, hindi din marahil, hindi nila naintindihan talaga yung legal process, pero sana magbase sa desisyon kung ano talaga yung nakikitang mga ebidensya para maintindihan ng tao na baka mali yung nararamdaman nila. Kasi, Ay, tama ka po doon. Kasi ideally, ganun na nangyayari. So susundan tayo sa pulso, pero tama ka, dapat talaga sana bilang mga mambabatas yes. at mga senador, maaring makita talaga nila. Kasi pinakamabigat kasi na gagawin din nila, syempre, titingnan nila yung batas, titingnan nila yung ebidensya, kung admissible ito, may mga support lawyers yan. Pero syempre, ang tinitingnan rin nila, I will go back to that because they are political people, da-elect sila ng tao, ititingnan rin nila ang agos at ang pulso ng nangyayari sa paligid. Yun ho actually that's the biggest challenge of a person who is impeached. Na yun mas ang dapat abanangan ng taong bayan. Ano, doon sa kung paano sila boboto, kung dinepende ba ito sa popularidad o dahil kailangan makasurvive sa susunod na eleksyon or not. Anyway, punta po tayo, Attorney Tranquil, doon sa halimbawa ito, yung documentary evidence, committee findings, o extrajudicial statements, ang iharap po laban sa Vice Presidente. Gaano kalaki yung timbang nito doon sa impeachment court kumpara sa ordinaryong criminal proceedings? Ganito po yan, yung tandaan po natin, ang magdidetermine ng admissibility at appreciation ng ebidensya, kung ito po ay sa hukuman, ay si judge. Di po? Kasi po siya ang trial court. Siya yung titimbang nito ayon sa appreciation niya. Siya po ay inaasahan natin na may kasanayan sa batas, nag-aral ng batas, at dapat po ay ayon sa batas yun. Ito po, this is also a court. This is also the impeachment court. That is the expectation na susundin nila yung admissibility ng ebidensya, titingnan nila kung paano ito ma-appreciate. But at the end of the day, pag titingnan mo sila, ang titingnan doon, ano ba ang boboto nila? Guilty or not guilty? Kasi po, ang pag-determine lang sa impeachment na ito ay kung siya ay mananatili sa kanyang office at kung siya ay makatatakbo pa sa mga susunod na eleksyon o pwede po siyang ma-appoint sa kahit anong opisina sa pamahalaan. Pag po yan ay siya'y natanggal o sinabi siya'y guilty, hindi na po siya makakatakbo muli. So yun yung mabigat yung evidence titingnan nila at yan po yung panimbang na gagawin nila. Yung panimbang nila bilang senador as judges, impeachment court. Attorney Tranquil, sa House Committee, ay sa House, probable cause lang yung standard Opo. para umusad, di ba, itong complaint. Pero pagdating po sa Senado bilang impeachment court, ano na po yung talagang kailangang patunayan ng prosecution panel? Ay, kung susundin yun, kunyari probable cause, if this were a criminal case, which is it's not, okay, liliwanagin ko, hindi po, it is proof beyond reasonable doubt. Okay. It is proof beyond reasonable doubt kung ito po ay criminal case. Kaya lang nga po, hindi ito criminal case. Matagal na pong pinagtatalunan kahit sa ibang bansa, kahit po sa Amerika, ang quantum, kasi po ang quantum of evidence, merong preponderance of evidence. Ang pinakamababa po yung sa administrative body, that which a reasonable mind would conclude under the circumstances. Tapos meron po tayo diyang preponderance of evidence. Yun po nagpe-preponderate, that which enough for the court to determine civil liability. Tapos po yung pinakataas is proof beyond reasonable doubt. Kalimitan po wala nang tumataas sa proof beyond reasonable doubt. In fact, kung tatanggalin nga po ang isang huwes o ang isang judge, clear and convincing evidence. Sa akin pong pananaw, it may be in between that. Yan po, yung mas mataas sa preponderance at a little bit lower.
dyan sa proof beyond reasonable doubt na yan. So atin po obserbahan. Kasi po wala kahit po doon sa kanilang rules of impeachment, wala eksakto na nakasulat na quantum. Yan po kasi yung tinatanong nyo is quantum of evidence or the degree of evidence for them to say, to ascertain, dapat ko na yang i-convict o dapat kong sabihin siya'y guilty. Kaya nga po makita nyo yung rules of impeachment, baka nga po sadyang hindi nilagay doon dahil sila bilang mambabatas, tinignan nila legal, tinignan constitutional and political at ayon sa kanilang konsensya, ano ba ang dapat nilang iboto. Yan po. Kung wala yun, paano sila magdidesisyon? Kung okay, sapat na to, magdesisyon na tayo. Definitely po yan. Mas mataas yan doon sa sinasabi ko. Mas mataas sa probable cause, mas mataas sa proof, sa preponderance of evidence yan. Sa aking pananaw. Pero kung bibigyan nyo ng hindi ko kasi masabi na yan ibibigyan na halintulad sa criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po yung proof beyond reasonable doubt sa criminal case, may kulong ko yun. Kasi po ito, pag siya ay natanggal, let's for instance, she's found guilty, ang mangyayari po diyan, mafa-filean siya ng mga kaso, naalala niyo. Pwede file siya sa tax cases, fa-filean siya sa ombudsman, kasi ordinaryong mamamayan na siya. So, ngayon po, may legal basis ba para suspendihin o limitahan yung kapangyarihan ng isang impeached vice president habang tumatakbo yung impeachment trial o tuloy pa rin yung buong mandato hanggat walang conviction? Tuloy po yun. Kasi po may mandato naman siya sa tao hanggat po hindi bumoboto at kung guilty or not guilty ang Senado, ayon dito, as an impeachment court, she will perform her duties as a vice president. If you would recall, kahit si Chief Justice Corona na natili siya na Chief Justice hanggat sa kahuli-hulihan kung kailan po nagbotohan at na-determine po na hindi na po siya magpapatuloy bilang Chief Justice po. Puntahan ko lang po yung ang nangyayari ay tinatakbuhan ng Korte Suprema, no? Saan po nagtatapos ang political discretion ng Kongreso at saan nagsisimula yung kapangyarihan ng Korte Suprema na manghimasok kung may aligasyon ng grave abuse of discretion? Yeah. Another good question. Kasi po yan, alam ko na muling napag-usapan yan doon sa kaso ng Duterte versus House of Representatives kung po ninyo. Doon, sabi ng Supreme Court, for purposes of initiation, we could interpret. Kasi po marami na naging kaso ukol doon. Yung Francisco case, yung kay Ombudsman Gutierrez, at ito kay Vice President Duterte. Kanilang binisita if there was grave abuse of discretion in the initiation of the impeachment. Po yun. Pero, subalit, tandaan niyo po ninyo, kung mababasa niyo sa original, ang kaso ng Duterte versus House of Representatives, sinabi roon, as to matters of form and sufficiency ng isang impeachment complaint, nakalagay po yan, that is left to the House of Representatives. Kaya nga po makikita ninyo na dito parang naging tuloy-tuloy. Nakita po ninyo. Hindi ko sinabi na tama yung hindi paglabas ng TRO kasi po nasa sound discretion niya ng hukuman. Ayoko i-second guess ang hukuman. Pero po kasi yan, yun lang, doon papasok ang Supreme Court, maliwanag sa mga desisyon. Ito pong aspeto na to, kaya dapat nilang pag-ingatan yan. Yung kasi po na pagdating sa pagkaboto sa plenaryo, pagpunta sa pag-forward, endorse ng articles of impeachment sa Senado, dapat mag-proceed ng trial. Kasi po nga, kung susundin niya, sali kung that is a constitutional duty. Ngayon, narinig natin na may mga senador na nagsasabi na alam mo, baka mamaya may mga discussion, i-determine kung magko-constitute. I think they will be opening some sort of an avenue na baka mamaya, pag hindi nila nang handle ng appropriately, makikita nyo, baka may mag-file ng mga petisyon para po sabihin if there was grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ewan, hindi ko po masasagot kung yan ay pamamasukan ng Supreme Court. Kasi po yung grave abuse of discretion ay nasa hukuman yan. Kung dahil po yung power na yan ay binigay sa hukuman under Article 8, Section 1 ng Constitution. If there is actual controversy and there's grave abuse of discretion of amounting to lack or excess of jurisdiction of any agency of government, yan po yan. So kung pag tumakbo sa Korte Suprema, tapos nagpapatuloy yung, nagsimula na yung hearing, ano yun, mahi-hold? Ano po yan? Hanggat ang basic rule na kinikilala ng ating mga hukuman, kahit pa po mag-file ng petition na may application for a provisional remedy like temporary restraining order or preliminary injunction, unless na maglabas ang hukuman, ay tuloy yan. Ganun po yan. Tuloy yan.
they could file. Nakita niyo po yung nangyari sa House, di po ba nag-file sila ng mga ilang petisyon? Yung supporters ni VP Sara, nag-file din siya. Tapos po, matapos yun, nag-file sila ng supplemental petition. Kung naalala niyo, yung supporters niya, pero may prayer in for TRO. Natapos at natapos po. Ngayon nga, mag-e-election na, wala po. So hindi nangangahulugan na pag nakapag-file ka ng petition, ay dapat ay tumigil ang proseso. Maliban lamang pag sinabi ng Korte Suprema, okay, in the meantime, tigil tayo. Pag wala po, tuloy. Ganun po. Isingin ko po to, Attorney Tranquil, kung sakaling magkaroon ng procedural defect sa impeachment process, halimbawa, yung sa Halimbawa lang po, transmission o yung voting, sapat ba yun para mapawalang bisa ng Supreme Court ang buong proceedings? at sa tingin ko po kasi, yung mangyayari ngayong hapon, ano na lamang ay yung kukunin ng boto nila, they will have to state it, pagkakaroon nga yan ng may sponsors, kung di ako magkakaroon ng konting interpellation, tapos po magbobotohan sila. I do not see that masyado pa ito magiging komplikado. Itong aspeto. Hindi ko na, I cannot foresee that. Hindi ko alam kung mayroong mag-aaway, mayroong magtatalo dyan. Hindi ko masasabi yon. Pero sinasabi ko, ideally, ang gagawin na lang dito, dahil na-forward na sa plenaryo ang articles of impeachment at nabigyan na lahat ng mga miyembro ng mababang kapulungan, ang gagawin na lamang po ang sponsorship speech, may konting interpellation, at magboboto po sila. Yun po lamang ang proseso. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Tranquil Salvador III.